Pagkatapos ng huling retrieval operation sa bangkay ng Nepalese student pilot na si Kihitish Chand na kabilang sa bumagsak na eroplano sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo sa karagatan ng Masbate, ay formal na itong ibinigay ni Major General Eduardo del Rosario, ang Task Force Kalihim Commander, sa mga kamay ng investigador ang responsibilidad sa naiahong eroplano upang simulan na ang formal na investigasyon at alamin ang mga pangyayari sa pagbagsak ng eroplano na ikinasawi ng 3 katao. Ikinuwento ni Del Rosario kung paano nakuha sa ilalim ng dagat ang bumagsak na eroplano. Tinalian sa buntot at inakyat pataas using the vessel ng fishing vessel. Nung maitaas na siya, kinuha natin yung piloto na ando sa loob at nung makuha, inilapit na dito sa shoreline. Hinila ng fishing boat para mapalapit dito sa shoreline at ma-turn over natin sa proper authorities yung magkakantak ng investigation. Ayon pa kay Del Rosario, umabot sa 359 katao, kabilang ang mga sibilyang ng voluntaryong tumulong para makita ang bumagsak na eroplano. Well, sa inventory namin nung second day of the operation is about 359. Kasama po yung mga private individuals. Pati mga private individuals, volunteers, na mga divers na tumulong at talagang gustong makita yung mga biktima nung sakunang ito. Dagdag pa ni Del Rosario na araw ng Lunes nang magamit na ang sonar scanner, natumbok na ang kinaroroonan ng eroplano 180 feet sa sahig ng dagat, kaya't unang nakuha ang labi ni Secretary Robredo. At yung ating scanner o sonar scanner ay nagkaroon ng magandang reading exposing the presence of a large metallic object about 10 meters in length at the bottom of the sea. At a depth of 60 meters, nagkaroon kami ng malaking probability na ito na yung hinahanap nating aircraft. And we were successful in locating, retrieving, even the aircraft in the process. Ang naging pahayag at paliwanag ni Major General Eduardo Del Rosario. Yan ang RH News, RH 911, Bing Pormento, naglilingkod sa pagbabalita.